Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon ay ibabahagi ko ang aking sariling understanding tungkol sa compassion o malasakit. Kung paano ito ay naipapakita sa pag-aalaga sa kapwa at sa kalikasan. At kung ano ang role ng communal discernment sa paggawa ng Pan Pacific University at ng buong mundo na mas compassionate. Para sa akin, ang compassion ay higit pa sa simpleng pag-awa. Maraming taong naawa kapag may nakikitang nahihirapan, pero hindi lahat ay gumagawa ng paraan para makatulong. Ang tunay na malasakit ay ang pag-iintindi sa sitwasyon ng isang tao at paggawa ng tamang aksyon para kahit papano ay gumaan ang kanyang pakiramdam. Hindi sapat ang paawa lang. Kailangan din natin kumilos kahit maliit na tulong, malaking bagay na iyon para sa taong nangangailangan. Naniniwala rin ako na nagsisimula ang compassion sa respect. Kapag marunong tayong rumispeto sa damdamin at karapatan ng ibang tao, mas madali tayong makakaintindi sa kanila. Hindi tayo agad ng manghuhusga dahil alam natin bawat tao ay may sariling struggles. Hindi natin alam ang buong kwento ng buhay nila. Kaya dapat natin mag-ingat sa ating mga salita at kilos. Isa pa nga natutunan ko sa lecture ay ang kahalagahan ng respeto, dignidad ng bawat tao. Lahat tayo ay may pantay na halaga, kahit anong pa ang estado natin sa buhay, relihiyon, kasarian, o sitwasyon. Pag trinato natin ang bawat isa ng may respeto at malasakit, mas nagiging maayos ang mga welcoming at ating komunidad. Sa sarili kong experience, mas naiintindihan ko ang kahalagahan ng compassion dahil naging independent student ako na malayo sa aking pamilya. Noong una, nahirapan ako mag-adjust dahil wala akong mga magulang at mga kamag-anak sa tabi ko. Pag may problema ako, hindi ko sila nalalapitan. At nakakaramdam din ako ng homesick. Sa mga panahon iyon, malaking bagay ang simpleng pag-aalala at pagtulong ng mga kaibigan at kaklase ko. Minsan, simpleng pangumusta, pakikinig o pag-alok ng tulong sa school activities ay sapat na para gumaan ang aking pakiramdam. Doon ko na-realize na ang compassion ay hindi lang tungkol sa malalaking bagay. Madalas, ang maliliit na kilos na kabutihan ang may pinakamalaking epekto sa isang taong may pinagdaraanan. Dahil sa karanasan iyon, mas natuto rin akong maging compassionate sa ibang tao. Kapag may kaklase ako nahihirapan o tahimik lang sa isang sulok, hindi ko agad siya kinuusagahan. Mas inisip ko na baka may personal siyang pinagdaraanan. Kaya kung gusto kong makatulong, kahit sa simpleng pakikinig o pagbigay ng encouragement, ginagawa ko ito. Naniwala ko na minsan, ang isang simpleng kabutihan ay maaaring makapagbigay ng pag-aasa sa isang tao. Isa ring malaking experience ang panahon ng COVID. Lahat tayo ay natakot at hindi alam kung kailan matatapos ang lockdown. Maraming nawalan ng trabaho, maraming nagkasakit, at marami ring nawalan ng mahal sa buhay. Pero sa kabila ng lahat, nakita rin natin ang compassion ng maraming tao. May mga frontliners na isinusugal ang kanilang kaligtasan para makatulong sa iba. May mga volunteers na namimigay ng pagkain at relief goods. May mga ordinaryong tao na rin na tumutulong sa kanila, mga kapitbahay or mga nasasakupan. Pinapakita nito na mas lumalakas ang compassion kapag nagtutulungan tayo. Hindi lang sa tao na ipapakita ang compassion, mahalaga rin itong ipakita sa ating environment. Ang kalikasan ang nagbibigay sa atin ng pagkain, tubig at iba pang pangangailangan. Kung pababayaan natin ito, tayo rin ang may apektuhan pati ang susunod na henerasyon. Sa panahon ngayon, ramdam na natin ang epekto ng climate change. Mas matindi ang init, mas malakas ang bagyo, at mas malakas ang pagbaha. Maraming pamilya ang nawawalan ng bahay at kabuhayan dahil dito. Kaya ang simpleng pagtatapon ng basura at sa tamang lugar, pagtitipid ng tubig at kuryente, pag-recycle at pagtatanim ng puno ay mga paraan din ng pinapakita ng compassion. Hindi lang ito para sa kalikasan, kundi para sa kapwa at sa future generation natin. Ngayon, pag-uusapan natin ang communal discernment.
para sa akin, ito ay ang sama-samang pag-iisip ay pagdesisyon para sa ikabubuti ng lahat. Hindi lang natin iniisip ang gusto natin, kundi pati ang magiging epekto ng ating desisyon sa ibang tao. Mahalaga rito ang pakikinig sa iba't ibang opinyon at pagrespeto sa pananaw at bawat isa bago gumawa ng desisyon. Bilang isang estudyante ng Philippine Pacific University, naniniwala ako na malaking tulong ang communal discipline para maging mas compassionate ang ating school. Halimbawa, kung may kaklaseng nahirapan sa pag-aaral o may personal na problema, hindi natin siya dapat pagtawanan o husgahan. Mas magandang kumustahin natin siya tungkol sa lessons, pakinggan lang kung gusto niyang maglabas ng nararamdaman. Minsan, ang simpleng okay lang ba? Or malaking bagay na para sa isang taong nahihirapan. Importante rin na marunong tayong makinig sa opinion ng iba. Hindi lahat ay pareho ng pananaw o karanasan. Kapag marunong tayong makinig at rumespeto, mas nakikinig ng maayos ang nakapalibot sa atin. Ang compassion na hindi lang nasa salita kundi nasa action nating araw-araw. Sa lipunan naman, marami pa rin nararanasan ng kahirapan, diskriminasyon, at kukulangan ng oportunidad. May mga batang hindi makapag-aral dahil kailangan nilang magtrabaho. May mga tao ring may sakit na natatakot humingi ng tulong dahil baka mahusgan sila. Bilang bahagi ng lipunan, may responsibilidad tayong maging mabuting halimbawa. Hindi natin kailangan maging mayaman para makatulong. Maaari tayong magsimula sa simpleng pagiging magalang, pagiging tapat, pagrespeto sa iba, at pagtulong sa abot ng ating mga kaya. Para sa akin, nagsisimula ang compassion sa maliit na bagay. Ang simpleng pagngiti, pakikinig, pagrespeto at pagtulong ay maaaring makapagbago ng araw ng isang tao. Hindi natin alam kung gaano kabigat ang nararamdaman nila. Kaya ang simpleng kabutihan ay maaaring magbigay sa kanya ng pag-asa. Sa huli, naniniwala ako ang compassion na hindi lang isang emosyon kundi isang way of life. Hindi ito ginagawa dahil may kapalit o may nakatingin. Ginagawa natin ito dahil tama itong gawin. At kapag pinagsama natin ang compassion at communal discernment, mas nakakagawa tayo ng mga desisyon makakabuti at hindi lang sa sarili natin kundi sa buong komunidad. Kung bawat isa sa atin ay nagsisimula sa simpleng paggawa ng mabuti, pagrespeto sa kapwa, at pangangalaga sa kalikasan, unti-unti natin mababago ang ating paaralan, komunidad, at maging ang buong mundo. Hindi man natin kayang solusyon ng lahat ng problema, kaya natin maging mahagi ng solusyon pamamagitan ng ating malalasakit, pagkakaisa at tamang pagdesisyon. Maraming salamat po sa inyong lahat at sa pakikinig. Sana ay palagi nating tandaan na ang tunay na compassion na hindi lang nararamdaman, kundi pinapakita sa atin ang mga salita, kilos at desisyon araw-araw. Magandang araw po, magandang gabi po sa lahat.